Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Salamat sa opportunity na binigyan ng Lord sa atin sa araw ng Sabado para po tayo ay makapag-broadcast. At mamaya ho ay didiretso po tayo dun sa ating ministry sa Kabangkalan. Kasama po yung mga taga-CFD. Start na po tayo. Kumusta kaibigan? Ikaw ay nasa programa na Kabrad kasama si Brad Calix. Ang Kabrad po ay para sa Catholic community sa loob at sa labas ng bansa. Layunin po nitong alalayan, palakasin at gabayan ang isang Katolikong Pinoy na mas maging malalim pa sa pagkakilala kay Jesus at sa mga aral ng simbahang Katolika. Sinusubukan din natin sa biyaya ng Diyos na balansehin ang ating kaisipan, damdamin at sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Kaya't halina't makinig at tuklasin ang turo na simbahang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon po ay araw ng Sabado, 1 sa buwan ng Pebrero 2025. At sa oras na ito ay tayo po ay mananalangin. Gamitin po nating guide ang Apostles' Creed. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven. It is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng mga kaparian natin. Magandang umaga po. Ate Yam Montejo, magandang umaga. God bless Ate Ha sa inyong buong pamilya. Maraming salamat po for joining sa ating broadcast. At sa inyong pagsishare ng ating video ay malaki po may tutulong yan. Magandang umaga Ate Yam. Pagbati ko sa aking may bahay kay Annalyn at sa aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Sa aking mother na si Mama Elsie dyan sa bahagi ng Cainta. Si Eloisa, si Fred Al, Charo, Nicole, Jairus, Matthew, si Buddy, si Bembem, si Paulo, si Picoy, si Rox, Esme at yung kanilang mga anak. Si Julie at Ronly andyan sa bahagi ng Pangasinan. Kay Ate Lydia, magandang umaga ate. Kay Buboy sa kay Bog sa kanilang mga anak. Si Tio Jose at Tia Edna, magandang umaga po sa buong pamilya. At sa lahat ng aking kamag-anak dyan sa Palawi, Calulbon, Vira, Catanduanes, magandang umaga po sa inyo at sa inyong parish priest. Binabati ko rin po yung aming bishop sa Diocese ng Bacolod, si Bishop Patricio Buson, magandang umaga po. Si Father Dominic de Ramas, at sa lahat ng mga kaparian dyan po sa San Sebastian Cathedral. Ate Corazon Gagi, magandang umaga po. Good morning po, bro. Have a great day, everyone. Ganun din sabi ng Ate Yam, good morning, Brad Calix. Pinabati ko rin yung aking parish priest dito po sa San Juan Nepomuceno sa Sumag, si Very Reverend Father Luan Torrefranca. Magandang umaga, Pats. Ganun din sa kanyang kasamang pare na si Reverend Father Robert Nobles. At yung aming dalawang seminarya na si Bro Simon saka si Bro Kent. Good morning sa inyo. Sister Malu ng PPC at sa lahat ng mga opisyales. Magandang umaga. Si Bro Bernardo Apoyon at sa lahat ng mga kasama niya. Magandang umaga po. Magandang umaga kay Apple. Wala po si Apple sapagkat meron po siyang importanteng gagawin sa kanilang parokya. Kay Kuya Larry, kay Ate Emily na kanyang mga parents, ganoon din sa kanyang mister na si Noy, magandang umaga. At sa lahat ng mga Catholic Faith Defenders nationwide, magandang umaga po. Kay Reverend Father Darwin Gitgano ng Punto por Punto, kay Bro Wendell Talibong, kay John Doe, maraming salamat. Ganoon din kay Kenneth Alvin Bustamante,
at Romel Palma. Bobby Taruk, bro, maganda umaga. Ang sabi niya, maganda umaga po at pagpapala ng Panginoon ay sumaating lahat. Maraming salamat, Bobby, sa iyong pag-share ng video, ganoon din kay Ate Corazon. Maraming salamat. Pagbati po sa lahat ng kasapi ng Catholic Faith Defenders. Palagay ko nandun na sila sa Kabangkalan, dyan sa Little Way Seminary. Maraming salamat, Bro Christian Paul Gailan, yung aming presidente, na masipag, maasahan, parang motolite eh. Bro, magandang umaga. Apas lang ko na karon ha. Yung aming si Doc Ray Entila. Magandang umaga po sa buong pamilya. Si Christian Paul Gailan, ang aming presidente. Si Harvey Angke, ang vice president. Si George Skiles, ang secretary. JB Akman, treasurer po. Si Apple kasama rin natin. Si Al Manilla, si Doc Reynold Navarez. Magandang umaga po. Sa Granada, si Bro Herald Veloso, Pepito Barbon, James Esenciales, Rod Rex, si Bro Mailom, salamat. I-acknowledge din natin si Reverend Father Brendan Ray Gamalang, aming spiritual advisor. Magandang umaga, Pads. Kay Reverend Father Hubert Abellana, dyan sa St. Therese of the Child Jesus, Quasay Parish, Barangay 35. Si Thea Marie Pescador, binabati rin natin si Marjorie Batayen Agtoto. Mga teachers po ito. Magandang umaga kay Buds. Diyan sa Legazpi Albay, ang kanyang pare na si Father Totoy. Binabati rin ni Rene Boy Kalimpong si Father Edito Banyo, Father Albao na San Isidro Paris, Banay-Banay, Davao Oriental. Magandang umaga po sa inyo mga pads. Mula yan kay Rene Boy Kalimpong. Binabati rin ni Bobby si Reverend Father Greg Vega, ang kanyang spiritual director sa Corsilio, Reverend Father Gabriel Torres, Reverend Father Eduardo G. Musni, dyan sa San Lorenzo Ruiz, mula kay Bobby Taruk. Ang binalbagan servants of the Divine Mercy po, si Bro Chubby Martin, si Bro Boots Uy, God bless, at sa mga elders na to na sina Pabs Gonzales, John English, at ganoon din sa All for Jesus Life Ministry, Bro Johnny Bigay, Willie Canseco, Joseph Benedicto. Sa Pesma Plus diyan sa Israel, God bless po mga kapatid. Samanawa kayo ng Panginoon Diyos sa maghapon ito. Kay Bro Romel Jerry Natalio at sa kanyang mga kasamahan. Sa Latin Rosaries Missionaries, magandang umaga po sa inyong ministeryo. Salamat po sa inyong pagdadasal. Alright. Gusto nating i-acknowledge also yung mga overseas natin na nakikinig. Sosimo Inodio dyan sa Ireland, si Angel Amoma sa Japan, Alex Dugang dyan sa Columbus, Ohio, USA, Elenita Billete dyan sa Greece, Rosa Tadeo ng Hong Kong, Roberto Galang, Rome, Italy, kay Ta Arnel Jawad Sigosyo sa Malaysia, kay Usting Fabon Robines Umpad ng Celese, Italy, kay Romel Parado ng Perugia, Italy, Arturo Pagarpata ng Ghana, Africa, Rego Perocho ng Kuwait, Alan Janeta ng Hungary, James Walter Hibanada Tapik dyan sa Canada, kay Enteng Narem sa Libya, Eric Cordero dyan sa Singapore, Ariel Berges ang Canada, at kay Nathan Rose Iligan dyan sa Kingdom of Saudi Arabia. Dako na po tayo sa ating Gospel for today mga kapatid. Sapagkat mamaya po ay tatalakayin natin sa ating ikalawang bahagi ang OFWs. Ano ba yung kalagayan ng mga OFWs natin? Mark chapter 4 verse 35 to 41. Sabi po rito, on the same day when evening had come, Jesus said to them, "Let's go across to the other side of the lake." So they left the crowd and took him along in the boat he had been sitting in, and other boats set out with him. Then a storm gathered, and it began to blow, a gale,
the waves spilled over into the boat so that it was soon filled with water. Now Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. They woke him up and said, "Master, don't you care if we drown?" And rising up, Jesus rebuked the wind and ordered the sea, "Quiet now, be still." The wind dropped, and there was a great calm. Then Jesus said to them, "Why are you so frightened? Do you still have no faith?" But they were terrified, and they said to one another, "Who can this be? Even the wind and the sea obey him." Mga kapatid, ito sa kwento na ito ay pinapakita lang ho ni Jesus sa kanyang mga alagad na siya po ay powerful. Hindi po siya ordinaryong tao na alam nila na anak ni Joseph at ni Maria. Hindi ho siya ordinaryong tao. Naniniwala tayo bilang Katoliko na si Jesus ay divine person. Siya po ay 100% tao, 100% Diyos. At dito makita mo eksena, nasa lake po sila. At nandito sa kwento, si Jesus natutulog. Jimmy Oren, magandang umaga bro, God bless. Dicky Kabantugan, magandang umaga. Tignan mo, i-picture mo sa isip mo ngayon kapatid. Yung eksena nasa lake, andun yung mga alagad. Tapos si Jesus, nagpapahinga. Tapos bigla na lang merong di magandang panahon. Mapapansin nyo, some of them were fishermen. Sanay naman sila dun kapag ka ganun may mga ganun, may mga bagyo, etc. Ang mga fishermen, sanay, pero hindi lahat sila fishermen Siguro, yung mga alagad na nagulantang sa eksena, yung mga hindi fishermen. Pansinin mo, tulog si Jesus, natutulog. Aba, mantakin mo, ginising nila yung tao. Ikaw ba naman natutulog ka sarap ng tulog mo, humihili ka pa, tas gigisingin ka? Ano kaya reaksyon mo? Siguro kung ikaw yon baka nagalit ka, baka nagmura ka, di ba? Siguro kung ikaw yon baka baka anong nagawa mo, baka napalo mo pa yung Alam mo yung mga ganitong kwento kapatid, matagal na natin ito nababasa Sa tagal na nating dating pastor at nangangaral tayo, 16 na taon pa lang tayo nagsimula mangaral. Ilang beses ko na nababasa tong kwento na to. Every time ma-encounter ko tong passage na ito sa Bible, natatawa ako na nalulungkot. Bakit natatawa? Kasi kung sa atin yan, sa kultura natin yan, di ba? Maasar ka Papahinga ka, tas gigisingin ka. Yung tawag namin sa Tagalog yan naalimpungatan. Naalala niyo may mga video, di ba? May mga video natutulog tapos yung for the sake of content, no, yung mga vlogger natin na walang magawa. For the sake of content, for katatawanan purposes only, sabi. Ba natutulog tas bigla nilang ibabangon ng mabilis? Siyempre ikaw wala ka pa sa wisyo nun di ba? Biruin mo sarap ng tulog mo, tapos yung dalawang kaibigan mo, itatayo ka, tapos bibigyan ka ng pagkain on the spot. Hindi mo alam ang gagawin mo kasi yung utak mo wala pa sa hindi ba naka-align dito po matindi. Ang sabi nung ng alagad wala ka bang wala ka bang paki sa amin? Malulunod na tayo dito para bang sinasabi nung alagad na to, okay ka lang dyan? Matutulog ka lang dyan? Hindi, wala kang awa sa amin? Malulunod kami rito? Don't you care if we drown? Siyempre ang Panginoon, to the rescue lagi si Lord Alam ba ni Lord yung ganong eksena? Oh yes, alam niya. Alam niya na may ganong eksena.
Siyempre, ikaw yung master, ikaw yung Diyos. May mga kasama ka na kalahati yun may tiwala sa kanya. Kalahati yung wala eh. Pansinin mo yan. Dinirebuke ni Jesus yung wind. At sinabi niya, quiet now, be still. Di yung hangin kumalma yung hangin. At kalmado na lahat. Ako medyo kakabahan din kung nandun ako kasi hindi ako marunong lumangoy. May phobia ako sa tubig. Dahil bata pa ako, I think mga nasa edad ko noon 14 nung malunod po ako. Opo. Nalunod po ako sa lake Sa hindi inaasahang pagkakataon. Mag-isa lang po ako. Yung mga kaibigan ko na medyo malayo Pero wala ako sa gitna. Nandito lang ako sa gilid. Hindi ko naman alam yung gilid na yon malalim pala yon. Parang katuwaan lang kasi tropa Mga 14 anyos ako noon nung ako'y malunod. Ay, hindi ko na alam kung ano nangyayari. Tas bigla na lang na eksena na nakaahon ako. Pero parang ano ko noon, yung lumubog ako sa tubig. Akala ko katapusan ko na Pero sabi ko, nung ako po ay makaahon, hindi ko alam kung anong ginawa ko nung ba't ako nakaahon. Wala akong alam sa langoy-langoy Parang subok-subok lang. Ay grabe, pasalamat ko sa Diyos. Yun yung point ng buhay ko na nasabi ko na kung anong plano mo sa akin, Lord, gagawin ko. Pero after nung incident na yon, maski na mag-swimming sa mga hindi ako nagdedere kasi sa akin kasi traumatic experience yun Kaya sabi ko sa mga kaibigan ko, huwag niyo akong bibiruin sa tubig Hindi ako pwede dyan. Kaya pagka may outing-outing, pag may mga outing-outing, hindi ako nag-enjoy sa outing. Swimming, hindi ako nag-enjoy. Okay, sasama ako pero magbabasa ako, dadala ako ng mga libro. At yung aking gagawin dyan, ako yung grillman. Yan yung ginagawa ko pag may mga outing. Sige, swimming kayo dyan, bahala kayo sa buhay nyo dyan. Pero mag-grill ako. Ako yung magluluto dyan. Okay? Grillman ako pag may mga ganyan. Going back dito sa issue na to, bang hirap no? Ano yung makita mo rito mga kapatid? Number 1, kasama nila si Jesus and yet hindi sila kalmado. Kasi mas nakita nila yung sama ng panahon Nawala sa isip nila, kasama pala natin si Jesus. Walang ganun Sabi ni Dicky, may pagsubok po talaga sa buhay. Kailangan lang po magpakatatag. Tama po. Ay makita mo rito, kasama nila si Jesus and yet hindi sila mapakali. Yung eksena na yon, nakakatakot naman talaga yun kasi marami sa mga alagad hindi sanay sa tubig. Ilang piraso lang naman yung mga fishermen doon na sanay sila sa mga bagyo-bagyo, di ba? Pero makikita mo, parang tayo, no? Sabi natin, nakilala natin si Jesus, matagal na tayong Katoliko. And yet, pagka binibisita tayo ng mga pagsubok, no? Nayayanig tayo. Pagka mawalan ka ng mahal sa buhay, di ba? Nayayanig ka Nung namatay po yung unang may bahay ko, nayanig po talaga ako Kasi siyempre, iwanan ka ng dalawang mga high school pa 2007 namatay yung unang may bahay ko Nayanig po talaga ako kasi hindi ko sanay mag-isa Tapos may mga anak kami, puro lalaki. Sabi ko, paano na to yung pag-aaral ng mga to? Nayanig po talaga ako Yung mamatay yung tatay ko, nandun din ko sa ospital nung mamatay yung tatay ko. Nayanig po talaga ako. Namatay yung tatay ko, tas yung unang may bahay ko. Nasasaktan tayo, di ba? Kung may negosyo ka na
maputo yung negosyo mo, mag-bankrupt. Nag-take ka ng board exam, bar exam, hindi ka pumasa, pang-5 take mo na. May mga anak ka na pinag-aaral mo pero iba yung inaasikaso. Nakabuntis yung lalaki mo, nabuntis yung babae mo. Di ba? Mga relasyon na irreparable, hindi na maayos. Galit ka sa biyanan mo, etc. Di ba? Mga OFWs na nagkakaproblema, mamaya tatalakayin po natin yan sa ikalawang bahagi po natin. Well, parang katulad tayo ng mga disciples. Kasama natin si Jesus, may relasyon tayo sa Kanya, and yet, parang nakalimutan natin kasama natin ang Diyos. Now, hindi ko sinasabi na baliwalain mo yung pinagdadaanan mong problema right now. Hindi ko po sinasabi yon. Hindi po ako naglalakas-lakasan dito. Hindi ho. Inilalagay ko po yung sarili ko lagi sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, so hindi ito para lang sa inyo. Ito po'y para sa akin din. Hindi ko pwedeng sabihin na malakas ako, kayo mahina. Hindi po. Lahat tayo dumadaan dito sa kahinaan, katulad ng mga alagad. Tapos tinanong sila ng Panginoon, hanggang ngayon ba wala kayong pananampalataya? In other words, posible pala na sinasabi mong Katoliko ka and yet kulang yung pananampalataya natin sa Panginoong Hesus. Kasi kung matatapang talaga lahat sila, may ganon, hindi maganda ang panahon, natutulog si Jesus, siguro out of respect na lang sana hindi nila ginising yun eh. Ba't pa nila kailangang gisingin si Jesus? Masyado silang nataranta. Di po ba? Puro lalaki pa naman yun, di ba? Wala ba silang lakas ng loob na sila, gawa sila ng paraan na hindi sila, na walang mangyayaring, walang malulunod po doon? Sa sobrang taranta nila, ginising nila yung master nila, natutulog, mantakin mo. Natutulog, buti nga hindi sila pinagalitan. Di ba sinabihan pa nila ng hindi maganda si Jesus? Sabi niya, wala ka bang pakialam na malulunod na tayo dito? Ngayon, yung issue ng pananampalataya po, madalas nangyari to sa mga disciples. Naalala niyo po, nung hinuli na si Jesus doon sa Gethsemane, hindi ba't nandun yung mga alagad? Ano nangyari? Di ba nagtakbuhan itong mga disciples ni Jesus? At ang matindi nito, nung namatay si Jesus, yung nabuhay na magmuli, hindi sila naniniwala kaagad na nabuhay si Jesus. Ganong katindi itong mga disciples na to. Kasama nila si Jesus and yet hindi 100% yung tiwala nila sa kanilang master. Parang tayo. Matagal na tayong Katoliko pero kalahati lang yung pagmamahal natin kay Jesus. Matagal na po kayong Katoliko and yet wala kayong masyadong tiwala sa Panginoong Hesus. Pag may mga pagsubok sa buhay, nadi-discourage na po tayo, hindi na tayo nagsisimba, kinakalimutan na natin yung ating relasyon sa Panginoon, and the worst thing to do ay pumunta kayo doon sa protestanteng simbahan kasi feeling nyo wala ang Diyos sa Katolikong simbahan. At pangatlong nakita natin dito mga kapatid, hindi nila kilala kung sino talaga si Jesus. Una, nagpanik sila. Pangalawa, kulang sila sa pananampalataya. Pangatlo, hindi nila masyadong kilala si Jesus. Bakit po? Kasi sabi po ng huling talata but they were terrified and they said to one another. Ang sabi nila sa bawat isa, sino ba to? Sino ba to? Even the wind and the sea obey Him. Yun po yung tatlong bagay na nakita natin dito mga kapatid. Nagpanik sila, kasama nila si Jesus and yet nagpanik. Pangalawa, kulang sila sa pananampalataya because they were rebuked by the Lord Jesus Himself.
Pangatlo, hindi nila masyadong kilala pa si Jesus. Kaya yung eksena na yon ay pagkakataon para kay Jesus na ipakilala niya ang kanyang sarili, na siya hindi ordinaryong taga Nazaret na isang karpentero at anak ng karpentero, kundi siya ay makapangyarihang Diyos. Kasi nagulat sila, kailangan pa ba nila magtanungan ng ganito? Sino ba tong tao na to? Yung hangin sa yung dagat sumusunod sa kanya. Ganyan din po tayo minsan, kapatid. Dahil sa hindi natin masyadong kilala si Jesus, nagtatampo tayo, nagrereklamo tayo sa buhay, sinisisi pa nga natin siya. Bakit tayo mahirap? Sinisisi natin ang Diyos. Wala tayong makain, sinisisi ang Diyos. Kapatid, huwag mo sisihin ang Diyos. Kaya ka naghihirap, wala po kayo sigurong ginagawa. Puro kayo tulog. Gigising kayo alanganing oras. Akala nyo may mga katulong tayo. Pag may tamang edukasyon ng tao, may tamang disposisyon sa buhay, yung diskarte, importante rin yan, pero mahalaga yung nasa kalooban ka ng Panginoon Diyos. Walang magugutom sa Pilipinas, lalo na kung Katoliko ka, na may takot ka sa Diyos. Mga kapatid, sana nakatulong po itong maikling pag-aaral natin ng salita ng Panginoon Diyos. Dako tayo sa issue po ng OFWs. Alam mo mga kapatid, nagsimula po itong passion ko na ito na pag-usapan itong OFWs. Medyo matagal na rin po. Halos kasabay ito ng mga 4 na taon na ho ito na bahagi ito ng aking pag-ministeryo, sapagkat yung aking nanay po ay formerly OFWs po, yung nanay ko. Siya po ay teacher, pero nung ako po ay 4th year high school, mga 1986, nag-abroad si mama. Biruin mo, teacher po siya, ha? Mababa ang sweldo ng teacher, di ba? Up until now naman Nag-abroad si mama, nagpunta po siya sa Bahrain, pero hindi siya tumagal doon. Mga 6 months lang ata siya. Siyempre may reason po yun At family matters po yun. Isa sa mga reason. Siyempre, hindi kaya ni mama tignan kami na hindi maayos yung buhay namin yung papa ko, driver po Jeepney driver, taxi driver, driver si papa 7 ho kami, panganay ako sa 7 magkakapatid So, nakita ko yung sakripisyo ng nanay ko. Okay naman, 6 months niya, bumalik naman siya ng maayos. Pero hindi siya masyado nag-enjoy doon kasi nga siyempre, first time, although mabait naman yung amo niya, nagulat nga yung amo niya nang malaman siya ay teacher sa Pilipinas. Bakit daw siya nag-abroad? Ba't siya nag-domestic helper? Tutor si mama doon ng mga anak. Basically, yun ang ginagawa niya. Medyo mahirap na masaya bilang anak ng dating OFWs. Now, since then, mga kapatid, ay sa mga kwento ni mama, marami siyang may kukwento. Kung invite ko siya rito na magkwento regarding that, sa 6 na buwan niyang pag-stay doon, kung di ako nagkakamali, ay marami siyang kwento. Now, mga kapatid, itong Department of Migrant Workers, ito po yung ahensya na nangangasiwa po. Ito po yung executive department ng Philippine government na ang kanyang trabaho po ay to protect the rights and promote the welfare of overseas Filipino workers. Lahat ng karapatan at yung dapat mangyaring mabuti sa mga OFWs, ito po yung task o trabaho ng Department of Migrant Workers. Nabuo po itong DMW na ito into Republic Act number 11641 sa panahon pa ni President
Rodrigo Roa Duterte noong December 30, 2021. So nasa 3 taon na ito mahigit na nagpapatuloy at naging epektibo lang po itong batas na ito noong February 3, 2022 na lahat po ng trabaho ng 7 ahensya nagsama-sama na po yan. Yung Philippine Overseas Employment Administration o tapos yung Office ng Undersecretary for Migrant Workers Affairs ng DFA, yung International Labor Affairs Bureau, tapos yung Philippine Overseas Labor Offices under ng DOLE, yung National Maritime Polytechnic, National Reintegration Center for OFWs under ng OWA, at yung Office ng Social Welfare Attaché, yung OSWA, under ng DSWD. Itong 7 na ito na ahensya, ang pinakanangangasiwa na dyan, itong Department of Migrant Workers. Jason Yong, maganda umaga bro. Salamat for joining sa aking may bahay. Ganon din kay Bro Harvey Dakila Angke, ang aming Vice President ng CFD sa Diocese ng Bacolod. Mga kapatid, mandato po ang DMW ng ating batas na i-facilitate po nito yung overseas employment at reintegration ng lahat ng mga manggagawa. Dapat din yung bigyan pansin niya yung National Development Program ng National Economic and Development Authority o NEDA. Medyo mabigat po ito yung trabaho ng Department of Migrant Workers. Mga kapatid, marami pong OFWs na nakakalat, especially po sa gitnang silangan, sa Saudi Arabia, marami nakakalat sa Asia. Halos lahat po ng panig ng kontinente, mayroon pong OFWs. At karamihan po dyan ay mga babae na taga-probinsya. Opo, kaya lang babanggitin ko next Saturday, ano ba yung mga problema na pinagdadaanan po ng ating mga OFWs. Marami pong maraming kwento. Now, ano pong latest na balita para sa mga OFWs natin? Ang ating presidente, Bongbong Marcos Jr., ay meron po siyang meeting o pupunta siya ng Estados Unidos upang makipag-usap patungkol dun sa sitwasyon ng mga OFWs. Bakit po? Isa po kasi sa dineklara ni Trump ang ikalawang pagkakataon na naging presidente ng Estados Unidos na ihinto yung mga foreign aid. At syempre, maapektuhan po dyan ang mga OFWs natin na nasa Estados Unidos. Actually, sa panahon pa ni Biden, ay may mga pinabalik na po na Pilipino mula doon sa Estados Unidos. Opo. Ipagdasal natin tong meeting nila ni President Trump ng US. Kasi ayon kay Trump, ay lahat ng foreign aid ay frozen muna. At sabi ni ang ating presidente, ilan sa mga papag-usapan, hindi lang sa OFWs, kundi yung relasyon ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Pag-uusapan din yung sa trade, pag-uusapan din yung sa depensa at yung security. At ngayon yung bagong polisiya patungkol sa immigration. Medyo mabigat po ito kasi maraming tatamaan na mga Filipino na nagtatrabaho doon sa Estados Unidos. Mga kapatid, nasa Bible ba yan? May sinasabi ba ang Bible tungkol dyan sa parang migration? Si Abraham, di ba, sa Old Testament,
Pinapunta siya ng Panginoon sa isang lugar. Siya po yung kauna-unahang sabihin na natin overseas worker. Mula doon sa kanyang lugar, pumunta po siya sa isang lugar. Pinapunta siya roon ng ating Panginoon. At hindi ho biro ang umalis ka sa bansang Pilipinas papunta po ng Saudi Arabia. Yun po yung sikat na lugar noong unang panahon eh. Kaya kapag may kamag-anak ka, kakilala na nag-abroad, iba yung tingin ng tao pag nag-abroad eh. 'Di ba? Sikat yan, may pera yan, ginagalang yan noong unang panahon. Okay? Sa mga panahon ko noong 1970s, ibang usapan yun pagka naka-abroad tapos balik-balik na sa Pilipinas. Up until now, 'di ba? Iba yung trato ng mga tao kapag nakaalis ng bansa. At lalo na yung mga successful, hindi lahat nagiging successful na lumalabas ng bansa ay successful. Hindi ho. Minsan doon pa lang ho unang salpak niya sa Malaysia, sa Singapore, sa Hong Kong. Dami ho nangyayaring di maganda eh. At lalo na yung nasa gitnang silangan, marami nangyayari po na nakakalungkot. May mga bumabalik na nasa ataol na po, mga minaltrato ng kanilang mga amo, ginagahasa. At yung mga kwento na yan ay matagal na hong nangyayari. At matindi nga po itong trabaho ng Department of Migrant Workers kung paano po aalalayan yan. Opo. Mga kapatid, ipanalangin nyo ito no, kasi medyo malalim ang issue ng OFWs. Huwag lang po tayo nakasentro sa simbahan. Marami tayong pwedeng pansinin pa. Yung simbahan natin, maganda po yan. Yung turo ng simbahan, maganda po yan. Pero huwag niyong kakalimutan ang mga overseas Filipino workers. Kasi malaking porsyento sa Pilipinas ang lumalabas ng bansa. Nakikinabang tayo economically, malaki ang tulong nila, remittances. Ang laki po ng nagagawa po niyan. Yung remittance sa bansa, pa nagpapadala po sila. Yung ating economy, tumataas po eh. Nakakatulong po eh. Imagine mo, tanggalin mo lahat ng OFW sa Europe, sa Asia, 'di ba, sa Saudi Arabia. Tanggalin mo lahat yung mga OFWs. Ano mangyayari po sa bansa natin? Babagsak po ekonomiya natin. Kasi isa sa mga nagpapasigla ng ekonomiya natin, itong remittances ng mga OFWs natin. Magandang umaga ma, magandang umaga po. Salamat for joining. Kaya ho itong issue sa mga OFWs, matindi yung aking passion dito na tulungan sila sa iba't ibang paraan. Okay? Ang simbahan ba dapat makialam sa issue ng OFWs? Palagay ko, lalo na tayong mga laiko. Ay, ang mga kaparian natin, wala sila masyadong tutok diyan kasi pangsimbahan lang po sila eh. Hanggang doon lang eh. Pero tayong mga laiko, pwede natin silang tulungan. Ministeryo kasi marami pong Katoliko nag-a-abroad eh. At alam nyo ba isa sa mga problema na nag-a-abroad? Wasak ang pamilya. Wasak ang pamilya. Merong material na paggawa yung bahay, nakabili ng mga lupa sa iba't ibang lugar, nakapag-invest. Pero may mga pamilya po na nag-abroad, wasak po ang pamilya talaga eh. May material na bagay pero nabuntis yung anak o kaya nakabuntis. Yung mister niya na iniwan niya, 3 lang yung anak nila, 4 na. Pagbalik niya. Yung mga ganong pangyayari, matagal na po yan. Hindi po yan ngayon palang nangyayari.
Matagal na ako sumusubaybay sa sitwasyon ng mga OFWs. Maraming kwento. And dito nga si Mama eh. Minsan invite ko si Mama na magsalita sa kanyang kwento nung siya po ay OFWs. Siya po ay retired secondary teacher, public school teacher. Naisipan niya mag-abroad. Tatanong natin sa kanya next time, and probably next Saturday, invite natin si Mama dito sa broadcast na to discuss bakit ba siya nag-abroad, ano ba yung rason, ano yung kanyang karanasan doon sa Bahrain, okay, ng ilang buwan, ano yung mga natutunan niya doon, ano yung pwede niya ikwento bilang pabaon sa atin. Sa inyo na ngayon ay kasalukuyang OFWs probably, at yung iba sa inyo ay nagbabalak maging OFW. Anong pwedeng gawin? 6:41 na mga kapatid. Diyan lang muna tayo at pag-usapan natin yan next Saturday yung ilang mga bagay. Mag-a-announce muna ako bago tayo tuluyang magpaalam. Mga kapatid, sa araw na ito ay nauna na po doon ang makasamahan ko na CFD ng Diocese ng Bacolod. Nasa Little Way Seminary po sila sa Kabangkalan. At ako po ay susunod po ako ron mga maya-maya ng konti. Sikasuhin ko lang yung asawa ko. Ipag-pray niyo po kami kasi mahalaga po yung lakad dyan sa Kabangkalan, dyan sa seminary. Magtuturo po yung mga kasama ko dyan ng mga patungkol sa doktrina. At ako naman po ay mag-share ako ng conversion ko sa Catholic Church. Ipag-pray po ninyo kami yung aming wedding ng aking may bahay. Mga first week po ng February, Lord willing ho, matuloy na po yan. Yung sitwasyon ni Mrs. pagdasal po ninyo, medyo talaga nahirapan siyang makatulog dahil lagi masakit yung tiyan niya. Opo. Ipag-pray po natin na patuloy. Salamat sa inyong pagdadasal. Medyo nahirapan din po siyang huminga. Opo, yung aking may bahay. Kaya medyo tough itong situation eh. Pero niniwala kami sa Panginoon na di kami nawawala ng pag-asa at naisusustain siya ng Panginoon Diyos sa kanyang sitwasyon. Magandang umaga, Ordinaryong Katoliko. Salamat po for joining. At yung binyag ng aming dalawang anak po, ipagdasal po natin na ito po'y matuloy ng February 10. Mga kapatid, tulungan niyo po kami sa CFD. Wala kaming masyadong budget sa mga lakad namin. Pagpupunta kami sa iba't ibang lugar, katulad nitong lakad sa Kabangkalan, kanya-kanyang hugot yan sa bulsa ho namin eh. Wala kaming pondo dyan. Hindi kami nabibigyan ng parish dyan tungkol dyan. Lahat kami volunteer. So naisipan po namin na magkaroon ng maliit po na negosyo. Itong Catholic Faith Defenders, meron po kaming Catholic merchandise. Kaya kung kayo po ay gusto nyo makita yung ibinebenta po ng mga kasamahan ko, punta kayo doon sa Facebook page namin na Catholic merchandise. At doon makikita nyo iba't ibang mga items na pwede nyong pagpilian mula po sa mga mugs, mga t-shirts na iba-iba po yung disenyo na pang-Katoliko po yung nakalagay doon. Opo. Marami po tayo mga sizes mula sa extra small papunta po sa double XL. Opo. At yung mga colors na available po ay black, yellow, pink, red, gray, saka white. Opo. Free delivery po tayo at meron na tayong COD. Opo. Punta lang kayo doon sa Facebook page namin na Catholic Merchandise at makita nyo yung mga items na pwede nyo pagpilian. Pagka kayo nag-purchase nito, malaking tulong nyo sa amin sa mga lakad-lakad namin, kasi napupunta rin kami sa iba't ibang lugar eh. Wala po talagang budget. Kaya ito po yung naisip namin na para sa logistics po namin eh. Opo. Erwin Estrella, magandang umaga bro. Mapagpalang araw po sa inyo bro at sa lahat ng mga kapanalig. God bless Erwin sa ministry mo sa inyong lugar, sa inyong parish priest. Pakikamusta mo na lang ako sa parish priest mo. For more information, pwede po kayong tumawag sa 0992-8550205.
Sa mga taga Bacolod, taga Negros, ang CFD po ay bumalik na sa radyo. May programa po pag Sabado, Historia Sagrada. Bagamat ngayon mukhang wala ata kasi nga nandun sila sa Kabangkalan. Alas 8 hanggang alas 9, Historia Sagrada. Pagkalinggo naman ang Liwan nga Dalan. Sunday yan, 1:00 ng hapon hanggang alas 2. Diyan po mapapakinggan yan sa Katoliko Ako, DYAF ang radyo ko. Yan. Makinig po kayo dyan. Kung kayo po taga Bacolod, taga Negros, yan po yung programa ng Catholic Faith Defenders dyan sa ating station. Sige. Tayo po'y manalangin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa umagang ito. Dalangin po namin ang inyong patnubay sa maghapon, lalo na po ang mga kaparian namin sa kanilang paghahanda para sa misa bukas. Nagdarasal kami ng inyong pagpapala. Samahan niyo po kami sa aming gagawin dyan sa Little Way Seminary sa Kabangkalan. Sila Bro Christian Paul, gailan nandun na si Bro Harvey, and probably si Bro George ay on the way na rin po. At sa aking biyahe mamaya ay ingatan po ninyo kami, magawa namin yung mission namin doon, maka-encourage kami ng mga nag-aaral po doon sa seminary at yung mga panauhin pa. Pinagdadasal po kami na sa ganitong maliliit na bagay na ito ay makapagbigay po kami ng luwalhati sa inyo. Pinagdadasal ko po lahat ng makasama ko ngayon sa broadcast na may iba't ibang mga suliranin, mga pinagdadaanan sa buhay, probably mga health issues, finances, sa kanilang apostolate, mga relationship po na may mga problema, pinagdadasal ko na sa iyong kalooban maayos po ito. We just pray for good health para sa bawat isa. Nagpapasalamat kami dahil napakabuti niyo sa amin. Lord, wala kaming ibang pwedeng talagang puntahan sa magantong pagkakataon na kami po ay nanghihina sa faith maliban sa Panginoong Yesus. At siyempre, salamat po sa inyo, Mama Mary, for interceding for and with us. Alam namin malaki yung inyong desire na kami tulungan. And even we'd like to pray for those na nasa purgatorio ngayon. Natulungan niyo po sila. Kailangan nila yung dasal namin dito at yung mga santo sa langit. At sa kanilang mga patuloy silang nililinis doon ng Diyos sa kanilang mga karumihan bago sila umakyat sa langit. Nagdadasal po kami na tulungan niyo po sila na ang aming mga panalangin ay makatulong ito ng malaki sa kanila. Gusto namin pagdasal po ang aming mga pamilya na mailid namin sa tama at magandang ehemplo si Erwin Estrella sa kanyang pamilya dahil consistent po na nagro-rosaryo ang buong pamilya na ito. At sana kami rin ho ng mga kalalakihan ay to find ways how to lead our family sa pananampalataya. Kasi alam namin ito ang pinaka-importante. Basic po ito At sana meron kaming ganito. At nagdadasal po kami na samahan nyo kami sa maghapong ito, ma-enjoy namin ang mga moments with our loved ones. At hiniling namin that you would prepare us para bukas sa misa. Nagpapasalamat kami, Lord, sa aming napag-usapan kanina na kayo po ay may kapangyarihan over nature. Nakita namin na kulang sa pananampalataya mga alagad. Nakapokus sila sa kanilang sarili, hindi dun sa Panginoon na kasama nila. Medyo nakakalungkot na eksena po yon. And they were rebuked by the Lord Jesus dahil wala silang pananampalataya. At hindi nila masyadong kilala si Jesus. Kasi nagugulat sila bakit pati yung nature sumusunod sa Panginoon Lord, tulungan nyo kami na magkaroon kami ng kompletong tiwala sa inyo sa mga pagkakataon na binibisita kami ng iba't ibang klaseng pagsubok. Patawarin niyo po kami sa attitude namin na tumatalikod kami sa inyo, pinanghihinaan kami ng loob. Tulungan niyo kami na hindi lang maging positibo yung outlook namin sa buhay, kundi talaga yung tunay na pananampalataya, yung real encounter with Jesus on a daily basis.
na magkaroon kami ng pag-asa na patuloy na lumapit sa inyo, na lahat ng ito ay pansamantala lang. May mga pagtuturo kayo sa aming mga buhay. Lord, praying ako sa lahat ng mga OFWs na nakakalat sa iba't ibang kontinente, lalo na yung mga inaabuso sa Middle East. Pag-pray namin na sana po ay ma-rescue sila doon, makabalik na lang sila sa Pilipinas, maski na mapait yung kanilang experience. Halos lahat gustong sumubok na lumabas ng bansa, pero hindi lahat nagtatagumpay. At karamihan dito mga Katoliko. Lord, praying kami na ang Department of Migrant Workers ay magawa nila yung kanilang tungkulin. Hindi ho yun madali yung tungkulin. Kami nagdadasal na ito mga ahensya na ito, yung mga embahada namin sa iba't ibang bansa, na patuloy nyo silang bigyan ng kalakasan at talino. Lord, maraming salamat sa umagang ito. Na-enjoy po namin yung inyong salita at sa konting usapan sa OFWs. Lord willing, sa araw ng bukas ay makapagpapatuloy pa rin po ang ministeryo ng inyong salita. Pinabalik namin ang mataas na papuri, Ama, sa umagang ito sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Lord willing, bukas magkikita tayo sa ating broadcast. Medyo maaga lang po, mga alas 5 ng umaga pagkalinggo. Opo, samahan niyo po si Brad Calix bukas. Hindi ako sure mamayang gabi kung meron tayo ha. Opo, pero tignan nyo lang, basta kung ako'y lalabas sa screen, mamayang gabi, ay meron po tayo. Pero pag wala, lagpas na ng alas 8, palagi ko malabo na po. Balik lang tayo bukas ng madaling araw, alas 5 ng madaling araw bukas, para sa ating Sunday edition broadcast ng Kabrad. Maraming salamat po. Sa bawat isa, pakishare na lang po yung ating videos mga kapatid. Ipag-pray niyo po yung aking lakad sa Kabangkalan. Maya-maya po ako ay aalis na po. Sa ngalan po na aking may bayan na si Annalyn, at yung aming dalawang anak na si James Philip at ng Grace. Ako naman si Brad Calix. Maraming salamat mga kapatid sa pag-share ng videos. God bless po sa inyo. To God be the glory. Ingat po kayo. And bye for now.